Time check, it's 8:30. Oh, nahulog ako dyan. Shoot talaga. So, nahulog tayo dun sa butas habang matakbo. So, yun yung nangyari sa akin a few weeks ago habang ginagawa ko tong storyang ito. Nahulog ako sa isang butas sa sidewalk kung saan ako nagja-jogging. At kung nangyari sa akin ito, kumusta na kaya ang kalagayan ni Juan de la Cruz sa kalsada? Hindi lang ito simpleng pagkatisod o pagkahulog. Ang butas na ito ay ebidensya na sa Pilipinas, ang disenyo ng ating mga kalsada ay madalas pabor sa mga sasakyan. At ang mga taong naglalakad o nagbibisikleta, tila parang napabayaan. Ang totoo, ang kalsada natin ay parang war zone para sa mga walang sasakyan, right? Alam nyo ba na halos 12,000 Pilipino ang namamatay sa kalsada bawat taon? At higit kalahati sa mga road mishap na ito ay kabilang ang mga pedestrian at bikers. It's a public health crisis hidden in plain sight. The problem is, when it comes to designing the sidewalk, parang afterthought na lang yung design for the safety of pedestrians. In many places, alam natin, may mga obstacles. Kung minsan may poste, kung minsan may parang hagdan. Yeah. And maski bigyan ng priority yung kalsada, di bale na yung sidewalk. But for me, that is a counterproductive view. We need to give number one priority to pedestrians first. Lahat tayo pedestrians. That's Dr. Robert C., isang transport and urban planner. Matagal nang nasa larangan at usaping ito si Dr. C. Ganito rin ang kaparehong daing ng kanyang samahang Move as One Coalition na binubuo ng iba't ibang grupo para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga commuter sa kalsada. Nung pumasok ang pandemic, everything closed down, lahat nawala, our transport workers lost their jobs, and yung mga employers or employees who are part of the essential jobs had to walk or bike dahil sa community quarantines. Doon natin na-realize na the pathways are not safe, yung mga pedestrian crossings are not safe, there are little to none bike lanes na will make the cyclist safe. The Philippines has a mobility problem. Alam na natin yan. Lagi natin itong nakikita sa balita, sa social media, at sa araw-araw nating pagko-commute. Ayon pa nga sa isang pag-aaral noong 2025, ang Pilipinas na ang pinaka-congested pagdating sa traffic sa buong Asia. Katumbas din niya ng bilyon-bilyong piso na pagkawala sa kita para sa ating ekonomiya. Pero wait, alam nyo ba na 6% lang ng mga Filipino households ang may sariling kotse? That means 94% of us rely on something else like walking, cycling, o di naman kaya public transport. Only 6% of Filipino households are car owners. 94% use other modes of transportation. At karamihan are public transport users. Maraming also dependent on bicycles and walking. Isa sa mga misconception about it ay mayayaman lang ang nagpo-push for it, that a majority of it are really the laborers. Yung mga normal na mamamayang Pilipino. At the current state of our transportation system, we can say that there's a lot more to be improved kasi hindi talaga siya conducive for walking. Kaya ang ending, mas maraming gumagamit ng kotse. Sentimiento nga ng ilang commuter, Currently, we're using our own car pag pasok ng work, pero we really want for the efficiency sana ng bus, iwas traffic and iwas din or less pollution din. Mahirap sumakay doon sa Philcoa, so napipilitan ako mag-taxi. Pero kung UP Village lang, pwede ko ring lakarin.
For now kasi mag-drive talaga because yung convenience din ng driving, hindi mo na kailangang isipin kung may mabubuk ba ako, may masasakyan ba ako, kung magko-commute ako, tas hawak ko yung oras ko. Dahil hindi safe maglakad at pagbike, ayon na rin sa mga commuter at dahil ang public transport natin ay madalas kulang sa supply at unreliable at times, we fall into the car dependency trap. 77% ng mga Pilipino gustong magkakotse. Wait. 77%? If traffic is so bad, bakit marami pa rin sa atin ang gustong magkakotse? It's cultural, sabi nga. Kotse isn't just a machine. It's a status symbol. Doc Robert C. calls it dignified mobility. Sa isip natin, kapag nakakotse ka, nakakaangat ka na. Kapag naglalakad ka o nagji-jeep, less privileged ka. So people feel it's the only way you can have dignified mobility pag nasa loob ka ng kotse. At ang mga lumang polisiya, keep feeding this trap through induced demand, sabi ng Move as One. When you widen your roads, what you are inducing are private car owners. But if you increase your public transport, you improve your public transport systems, nag-increase ka ng for example, ng buses, or nag-increase ka ng space for biking and walking, then you induce also the demand for commuting and using these active transport and public transport infrastructure. At ito pa ang mas nakakatakot na kapalit ng ating car-centric mindset and lifestyle, ang ating kalusugan. Dahil hindi tayo makagalaw ng ligtas, ang resulta ay sedentary lifestyle. Sabi nga, sitting is the new smoking. Rason para maging problema ito ayon kay Dr. Tony Yachon, isang health reform advocate at cardiologist. Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Costa Rica, they found out that top on the list is actually mobility and natural movement. So hindi katulad in other countries mobile. That's why isa yan sa contribution ko bakit maigsi ang lifespan ng Pilipino. Mobility ang main problem natin. So napakahalaga ng infrastructures to public health. It also shows na pagdating naman sa weight factor or sa heart health factor, walking for 20 to 30 minutes a day, not yung fast walk but just brisk walking, yung parang how you would do kung paano ka maglalakad pa uwi, the regular pace of walking also shows that you are less susceptible to having risk of stroke and heart attack. So this is also a health issue. Ayon pa kay Doc Tony, hindi lang sa kakulangan ng exercise ang problema dahil nasa hangin din ito na ating hinihinga. Pollution din na sisingot mo kaya marami rin may lung cancer. Ang carbon monoxide, ang laking bagay niyan. Kaya yung baga nila nasisira eh. And it's killing the planet too. Sa buong bansa, nasa 74% ng polusyon sa hangin ay galing sa sektor ng transportasyon. Malaking bahagi nito mga greenhouse gases na nagpapainit pa sa mundo. Kung pipiliin natin to shift sa paglalakad o pagbibisikleta, we could cut air pollution at makapagligtas pa ng libo-libong buhay. Pero may pag-asa pa ba si Juan de la Cruz sa kalsada? Well, meron pa because policies are shifting today. Nagko-commute po ako. Nagko-commute din ako kasama Secretary Lopez dahil halos magkalapit yung aming tinitirhan. Ito ay napakagandang polisiya for the Department of Transportation para yung mga opisyal mismo, we walk the talk basically. Alam namin kung anong nangyayari on the ground. Yung magiging polisiya natin will not be based on a paper but rather on a personal experience. Siya si Attorney Steve Pastor, Undersecretary ng Department of Transportation o DOTR. Kabilang sa kanyang pinangangasiwaan ang sektor ng active transportation. Kaya nga recently, naglabas ng kautosan si DOTR Acting Secretary Giovanni Z. Lopez na mag-commute ang mga opisyal ng kanyang ahensya at makita kung saan ba talaga ang problema at ang disconnect pagdating sa mobility lalo na sa mga commuter. May tinatawag tayong hierarchy of users ng ating mga kalsada at ang nangunguna dito ay ang ating mga pedestrian at mga siklista. So katulad ng nabanggit ko,
it is incumbent for government, it is imperative for government to provide the necessary infrastructure and facility, not only for motor vehicles, but for pedestrians and cyclists. Kung sa national government, ganito na ang tungo ng mga polisiya, ang mga LGU tulad ng Marikina may kanya-kanya na ring pakulo para sa kanilang mga residente tulad ng Car-Free Sundays. Malaking bagay po to kasi nakakapagbigay ng lakas katawan sa mga katulad namin mga senior citizens. Malaking bagay po. Masaya kayo ma'am na may mga ganito? Masaya, nakakabata. Nandito tayo ngayon sa Marikina City kung saan ipinapatupad yung mga katulad nitong Car-Free Sunday. Inisyatibo ito ng mga local government units para i-promote yung active transportation at syempre yung healthy lifestyle. Kaya tumatakbo tayo ngayon dito sa UP Diliman. Tinatry natin yung kanilang Car-Free Sunday din. At so far wala tayong nakikita sa sasakyan at nagbabantay din yung mga guard. So hindi talaga nakakapasok yung mga motorsiklo at mga four wheels dito sa Academic Oval sa UP Diliman. Nakikita namang solusyon ng mga eksperto tulad ni Dr. Robert C. Kailangan may barrier. Ngayon, if the street is narrow at hindi kayang maglagay ng barrier, ang dapat gawin ay ibaba yung speed limit so that motor vehicles will go slower. So, if you have a street where cyclists, pedestrians, and motor vehicles are going to mix, we need to make that street a low speed limit street. Kailangan may mga humps or speed tables para mag-slow down yung mga motor vehicles. Like sa Ayala. Yes, sa Ayala. Nakikita natin. That already exists. Yes. Ito yung butas kung saan tayo mismo nahulog. Maayos na siya. Pero yung butas sa sistema ng transportasyon natin, it will take more than just cement. Kailangan ito ng budget. Kailangan din ito ng political will at kinakailangan na ring wakasan ang pag-iisip na ang paglalakad at pagbibisikleta ay para sa mga hikahos sa buhay. Bagkus, senyales ng isang bansang papaunlad. At sana, hindi lang ito hanggang pangarap lang ng ating mga commuter at pedestrian. Yun din yung namin, parang dream namin for the Philippines now, yung mobility talaga, yung physical mobility din. Kasi it's really climate efficient, 'di ba? Tapos mas healthier pa for the people to walk. Sana merong point to point. Since nauuso sa mga terminals. Ang hirap kasi mag-commute ngayon eh. So kung merong alternative like biking or mas walkable yung city na rin siya, parang a form of exercise plus hindi mo na nga kailangan mas stranded sa traffic. Matagal na itong sidewalks, part na sidewalk yung mga bicycle lane. Kagandahan nito yung mga nag-bike to work. So malaking tulong to kasi instead of, alam natin dito, malapit tayo sa metro. From 2 hours na biyahe, nakakabiyahe na lang sila ng 40 minutes. Ayan, siyempre, good exercise. Our leaders have to hear that we demand better mobility. Dapat more humane ang daily travel of ordinary Filipinos. Lahat ng ating mga susunod na inisyatibo, yung mga ongoing projects po natin, are people-centered projects, infrastructure projects na makikinabang po ang pangkaraniwang Pilipino. Dahil isa lang naman ang gusto nating lahat. Makauwi tayo ng mabilis, maaga, para makasama natin ang ating mga pamilya. Panahon na para pakinggan ang tunay na daing ng bayan dahil sa huli, ang kalsada ay para sa taong bayan, hindi lang para sa mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ingat sa biyahe, Pilipinas!